sa inyo kung paano malalaman ang previous reading ng isang bagong submeter. So maraming itatanong kung paano malalaman yung previous reading kahit bago pa ang submeter. So meron tayo dito na-order sa online. So ito po yun, submeter po siya. So i-unbox natin para malaman natin kung anong klaseng submeter ito ng mga boss. So buksan natin. Okay na yung pagka-pakitin mo kanyang parcel. No? So online lang ito mga boss. So nabili ko ito ng 300 plus something. So kung sa hardware ka bibili is kumakawa ito ng 700. So mas yun ito mag-order online na lang, no? Mas mura. Sa mga tipid, online na lang kayo bumili. So ito mga boss, yung submeter na aking nabili sa online. No? So anong klaseng submeter ito? Ito ay electronic kilowatt hour meter. So ayan, makikita nyo. No? So hindi siya digital. Ano siya? Electronic kilowatt hour meter. Ayan. Isa natin. At ito yung ating pinakang submeter. So meron siyang seal at QR code. So pumunta siya sa QC. So ayan. Same lang ng mga bibili sa hardware. Pero mas mura siya sa online. Ito mga boss yung sample ng ating previous reading sa submeter. Sa submeter, meron naman tayong dalawang tinatawag na pag-reading. So ang una ay ang previous reading at ang present reading. So ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa, no? Ng previous reading at ng present reading sa submeter. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila, no? So ito mga boss, no, kung makikita nyo sa picture, sa left side, yan yung ating previous reading. So bakit nga po siya tinawag na previous reading? Dahil yung reading nya, yung makikita nyong number is stop na siya dyan, no? Hanggang dyan na lang yung ating reading. So kaya siya tinawag na previous reading dahil ito yung magiging basehan natin, no, para malaman natin yung kinonsumo natin sa susunod na pag-reading ng ating submeter. Kung makikita nyo naman dito sa right side ng ating picture, no? So ito yung tinatawag natin na present reading. So bakit nga ba siya tinawag na present reading? Is ito yung pinaka-latest natin na reading sa ating submeter. So yung ating previous reading is nadagdagan siya sa ating present reading. So dyan natin pagbabasihan kung ilan ba yung nakuha natin o nakonsumo sa ating submeter sa loob ng isang buwan. So ito na mga boss, ang tanong ng karamihan, no? So paano nga po malalaman ang previous reading kapag bago pa o bagong kabit yung ating submeter? So kung makikita nyo, no, wala pa tayo makikitang number o nakonsumo dito sa ating submeter. Ibig sabihin bago pa talaga siya, no? So wala tayong tatawagin dyan na previous reading. So kailangan lang natin antayin yung ating monthly due date ng ating konsumo sa kuryente. So after nating ma-reading yun yung ating tatawagin na previous reading. So stop na yun dun. Kaya yun ang tatawagin natin na previous reading. So sana mga boss nasagot ko yung ating mga katanungan, no? So salamat sa panonood ng aking YouTube.